Magandang araw mga kaibigan, ngayon ay ikukwento ko ang isang action at thriller film na may pamagat na killer elite. Makikita ang magkaibigang si Hunter at Danny na noon ay nasa Mexico para sa isang misyon. Kasama nila si Davis at Meyer na nakaabang na sa kanilang target. Pinasabog nila ang sasakyan ng mga bodyguard ng politiko, habang sa likod naman pumuesto si Hunter. Sinubukang tumakas ng kanilang target subalit agad na pinagbabaril ni Danny ang sasakyan. Nagawa niyang patayin ang target subalit nakonsensya si Danny dahil muntik niyang mapatay ang isang bata. Tinamaan si Danny ng isang pulis kaya't nagmadali si Hunter upang tulungan siya. Dumating si Davis at nagmadali silang umalis sa lugar na iyon. Dahil sa pangyayaring ito ay inayawan na ni Danny ang pagiging mersenaryo at namuhay ng payapa sa Australia. Subalit isang mensahe ang dumating kay Danny kung saan ay makikita si Hunter na bihag ng isang mayamang tao. Tumungo ng Oman si Danny at nakilala niya ang agent kung saan ay sinabi nitong hindi nagawa ni Hunter ang kontrata dahilan upang kidnapin ito ng mga tauhan ng kliyente. Nakipag-usap si Danny sa kliyente na si Sheikh Amr kung saan ay ipinapapatay nito ang mga pumatay sa kanyang 3 anak. Hindi ganun kadali ang misyong ito dahil mga sundalo ng England ang kanyang target. Nais ng Sheikh na palabasing aksidente ang pagkamatay ng mga iyon at i-record ang kanilang pag-aming sila ang pumatay sa anak ng Sheikh. Kapag hindi niya nagawa ito ay mamamatay si Hunter. Kinausap ni Danny si Hunter at nais niyang itakas na lamang ang kanyang kaibigan. Inatake nila ang mga bantay sa labas at nakipagpalitan ng putok sa mga ito. Sa kasamaang palad ay wala pala silang matatakasan dahil nakaabang sa kanila ang anak ng Sheikh. Bumalik ng sasakyan si Danny at kinompronta niya ang agent dahil alam niyang ito ang dahilan kung bakit kinuha ni Hunter ang kontrata. Wala na ring magagawa si Danny kundi ang tapusin ito subalit naalala niya ang kanyang girlfriend na si Anne. Tumungo si Danny ng France at nakipagkita siya kay Davis at Myers. Nagbabala si Davis na haharapin nila ang pinakamahusay na mga sundalo sa mundo subalit walang pakialam si Danny. Ang kanilang unang target ay si Harris na noon ay nasa Oman at isang piloto. Pinasok ni Danny ang bahay ni Harris at kumuha siya ng kapirasong tile sa banyo. Samantala si Davis naman ay tumungo sa UK upang maghanap ng impormasyon sa iba pang target. Subalit natunugan siya ng mga dating SAS at isinumbong sa opisyal na si Spike na may naghahanap sa kanilang mga kasama. Sumunod na araw ay isang espiya ang pinadala ni Spike at nakuha nito ang larawan ni Davis. Humingi ng payo si Spike sa kanyang mga seniors at binigyan siya ng signal upang imbestigahan kung sino si Davis. Bumalik ng Oman si Davis at nakipagkita kay Danny at Myers. Nagpagawa sila ng maso na may tiles sa dulo upang palabasing nadula si Harris habang naliligo. Subalit sa oras na iyon ay nakabantay sa kanila ang espiya ni Spike. Bago umalis ay nakita ni Danny ang espiya, kaya't agad nila itong hinabol. Tumungo sa isang tunnel ang espiya, kaya't sinundan nila ito sa loob. Subalit binasag ng espiya ang bahay ng bubuyog kaya't napilitan sina Danny na umatras na lamang. Nagpanggap na mga sales agent si Danny at Myers, kaya't nahuli nila si Harris sa kanyang bahay. Inirecord nila ang pag-amin ni Harris sa pagkamatay ng anak ng Sheikh at dinala ito sa banyo upang palabasin na nadulas kaya't nabagok ang ulo. Subalit dumating ang girlfriend ni Harris kaya't tiningnan ni Danny kung makakapasok ito. Sinubukang tumakas ni Harris kaya't napilitan si Myers na tuluyan na ito. Umalis ng Oman si Danny at muli ay naalala niya ang masasayang oras na kasama si Anne na balitaan ni Spike ang pagkamatay ni Harris habang ang agent naman ay sinusubukang makakuha ng impormasyon sa espiyang sumusunod kina Danny. Nahanap ni Davis ang isang lalaki na may kinalaman sa mga sangkot sa pagkamatay ng anak ng Sheikh. Sinubukan nitong magsumbong sa SAS kaya't pinatay ito ni Davis. Nakakuha ng larawan si Davis ng opisyal na si Craig na sangkot sa pagpatay sa anak ng Sheikh at binigay ito kay Danny. Kumuha ng mga gamot si Danny, ngunit sa kanyang paglabas ng hospital ay nakita siya ni Spike. Hinabol ni Spike si Danny, ngunit hindi niya ito naabutan. Bumalik ng hospital si Danny, ngunit pumunta na rin doon si Spike. Nagpang-abot ang dalawa sa storage room, kaya't isang maaksyong labanan ang naganap. Nakakuha ng patalim si Spike habang pinindot naman ni Danny ang fire alarm. Hinampas ni Spike ng bote si Danny, ngunit nagawang makabawi ni Danny at napabagsak si Spike pagkatapos ay nagmadali siyang lumabas. Sinabi ni Danny kay Davis at Myers ang nangyari, kaya't naisipan nilang gumamit ng gamot upang patayin si Craig. Sumunod na gabi ay nagpanggap si Davis na nasiraan ng sasakyan malapit sa kampo ng SAS, habang pumasok naman si Danny sa bakod. Nagpanggap na SAS si Danny at sumama siya sa training ng mga sundalo.
Nagtimpla siya ng kape, at naghanap ng pagkakataon, upang lagyan ng gamot ang inumin ni Craig. Hindi naubos ni Craig ang inumin, dahil tinawag na sila ng opisyal, subalit alam ni Danny na sapat na yun. Tumungo sila sa lugar ng pag-iensayohan, kung saan ay hindi makita ang paligid dahil sa dilim at yelo. Hindi kinaya ni Craig ang lamig, at nagawa niyang paaminin ito sa pagpatay ng anak ng Sheik. Nakita ni Spike ang balita, subalit hindi ito naniniwalang namatay si Craig, dahil sa sobrang lamig sa training site. Nakipagkita ang agent kina Danny kung saan ay nais nitong bigyan pa sila ng sunod na trabaho, bagay na tinanggihan ni Danny. Ang huli sa listahan ng Sheik ay si Makhan, na kasalukuyang humahawak sa mga misyon ng mersenaryo. Tinawagan ni Danny si Ann, kung saan ay nagagalit ang babae, dahil hindi niya sinabi kung bakit hindi pa siya umuwi. Nahanap nila si Makhan na binubugbog ang grupo ng gangster, ngunit mas ikinabigla ni Danny nang makitang binabantayan na rin ni Spike ang kanilang target. Nagpanggap na mersenaryo si Davis at tinawagan si Makhan para sa isang misyon. Pumayag naman ito kaya't pinaghandaan nila kung paano papatayin ang target. Samantala nais ni Spike na pabantayan si Makhan, subalit hindi sang-ayon ang kanyang mga senior. Hindi nagustuhan ni Spike ang desisyong ito, kaya't nais niyang siya na lamang ang gagawa ng paraan upang hulihin sina Danny. Sa tulong ng baguhang si Jake, ay nilagyan nila ng remote control ang isang truck. Sumunod na araw ay isinagawa nila ang plano, ngunit sinundan ni Spike kung saan patungo si Makhan. Nawalan ng kontrol ang nagmamaneho ng truck dahil sa kanilang remote control dahilan upang bumangga ang sinasakyan ni Makhan. Naisiguraduhin ni Myers kung patay na nga si Makhan, subalit nakita ito ng tauhan ni Spike. Hinabol nito sina Myers kaya't tumungo sila kay Davis. Naabutan ng lalaki sina Myers kaya't nagawa nitong atakihin ang dalawa. Binaril ni Jake ang kalaban subalit tinamaan rin si Myers dahilan para mamatay ito. Dinala nila ang bangkay ng dalawa kay Danny kaya't ganun na lamang ang galit ni Danny. Mula sa kotse ng lalaki ay nakita nila ang isang radyo, ngunit tapos na ang kanilang misyon. Nagpaalam na si Danny kay Davis dahil babalik na siya upang kunin si Hunter. Hindi naman mahanap ang tauhan ni Spike, kaya't ganun na lamang ang galit nito. Pumunta ng hotel si Davis subalit nakilala ito ng bantay sa hotel, at agad na tinawagan si Spike. Kumuha ng babae si Davis subalit sa oras na iyon ay dumating na sina Spike upang hulihin siya. Patungo na sa airport si Danny subalit narinig niya sa radyong mula sa tauhan ni Spike na nahuli ng mga ito si Davis. Sinubukang tumakas ni Davis at tumakbo ito sa highway, ngunit doon ay nasagasaan ito ng truck. Dinala kay Spike ang bangkay ni Davis, bagay na ikinagalit nito. Pag-uwi ng bahay ni Spike ay naroroon na sa loob si Danny. Dahil wala na rin si Davis ay nagbabala na lamang si Danny na papatayin niya si Spike sa oras na sundan pa siya nito. Ibinigay ni Danny sa Sheik ang kailangan nitong mga video ng pag-amin at ibinigay sa kanya si Hunter. Ang videong ito ay sponsored ng 1xBet, ang #1 trusted betting sites na pwede kang kumita sa paglalaro ng mga paborito mong online sports betting games. Kung gusto nyong mag-register ay i-click lamang ang link sa ating pinned comment sa baba at i-type ang promo code na 1xKRecaps upang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa paborito mong sporting events kagaya ng NBA, UFC, Olympic Games at marami pang iba. Siguraduhin lamang na maging responsable sa inyong pagbet. Bumalik si Danny kay Ann at nais niyang kalimutan na ang lahat ng nangyari. Isang gabi ay tumawag kay Danny ang agent dahil may isa pang tao na hindi nila nailigpit. Ayaw na sana niya itong gawin, subalit may nakita siyang bala ng baril sa may ulo ni Ann habang mahimbing itong natutulog. Dahil dito ay isinama niya si Ann sa Paris upang tapusin ang kanyang trabaho. Nais ni Hunter na kalimutan na lamang nila ang lahat, ngunit hindi pumayag si Danny na hindi matapos ang misyon. Binugbog ni Danny ang mga tauhan ng anak ng Sheik at binantaan niyang kapag dinamay pa nila si Ann ay ubusin niya ang mga ito. Binigay kay Danny ang libro kung saan ay ikinuwento ng opisyal na pumatay sa anak ng Sheik ang buong nangyari. Pinuntahan ni Danny ang agent upang makuha ang impormasyon, subalit binabantayan na pala ni Spike ang galaw ng agent. Dahil naman sa pakiusap ni Danny na bantayan ni Hunter si Ann ay isinama niya itong mamasyal. Nalaman ni Spike ang plano ni Danny, kaya't inihanda nito ang kanyang mga tauhan. Dumating ang isang nakamotor at pumasok ito sa isang building kaya't naalerto ang grupo ni Spike. Pagdating sa hallway ay pinasabog ni Spike ang daan at agad na hinuli ang lalaking iyon. Subalit ito pala ay si Jake, kaya't nagmadali si Spike na balikan ang kanyang binabantayan.
Nahanap na ni Danny ang target at binaril niya ito sa paa. Naalala ni Danny ang batang muntik na niyang mapatay, ngunit pinaputok pa rin niya ang baril. Kinuhanan niya ng larawan ang lalaki at nagmadaling umakyat sa bubong ng building. Doon ay nakaharap ni Danny ang ilan sa mga tauhan ni Spike kaya't napilitan siyang tumalon sa kabilang building. Wala nang ibang matakbuhan si Danny kaya't muli siyang tumalon sa isang ginagawang building. Nakita ni Spike si Danny kaya't wala na siyang nagawa at nahuli ng mga tauhan nito. Hindi pala pinatay ni Danny ang kanyang target, kaya't itinanong ni Spike ang dahilan. Pinahirapan ni Spike si Danny, ngunit inutusan ito ni Danny na ibigay sa Sheik ang mga larawan ng target upang mapaniwala itong natapos ang misyon. Sa oras na iyon ay isang opisyal ang dumating at tinutukan nito Spike. Pinaliwanag ng opisyal na dahil sa malaking deposito ng langis na pagmamay-ari ng Sheik, ay pinatay ang 3 anak nito upang pumayag na makakuha ng parte ng langis. Inatake ni Danny ang opisyal at maging si Spike na noon ay nakaposas rin. Nakuha ni Danny ang kamera habang binaril naman ni Spike ang opisyal. Tumalon sa bintana si Danny kaya't wala nang nagawa si Spike. Sa kabilang dako naman ay sinusundan ng agent si Ann, subalit binabantayan ito ni Hunter. Inatake si Hunter ng tauhan ng agent, ngunit madali niya itong napabagsak. Susubukang patayin ng agent si Ann, ngunit binaril ito ni Hunter. Nilapitan ni Hunter ang agent habang hindi na malaya ni Ann ang nangyari. Binalaan ni Hunter ang agent na huwag nang magpapakita sa kanila at iniwan na ito. Magkasamang tumungo si Hunter at Danny sa bahay ng Sheik upang tapusin ang laban. May sakit na noon ang Sheik, ngunit naunang tumungo roon si Spike. Ibinigay sa Sheik ang mga larawan ng pumatay sa kanyang anak at inutusan nito ang natitirang anak na ibalita ito sa kanilang tribo. Lumapit si Spike sa Sheik at tinapos ang buhay nito. Walang nagawa ang bunsong anak ng Sheik, ngunit sinabi nitong wala talaga siyang pakialam sa paghihiganti ng kanyang ama. Ibinigay nito kay Spike ang pera at nakita ni Hunter na papalabas na si Spike. Hinabol si Spike ng mga tauhan ng Sheik at agad ring sumunod si Hunter at Danny. Sinigurado nilang hindi makakasunod ang mga tauhan ng Sheik at hinabol naman nila si Spike. Naabutan nila si Spike sa disyerto at dito ay sinabi ni Spike na hindi babalik sa tribo ang anak ng Sheik kaya't walang makakakuha ng kontrata sa langis. Kinuha ni Hunter ang pera, ngunit nagdesisyon si Danny na iwan ito kay Spike. Kumuha ng kanyang parte si Hunter at nagpaalam na si Danny kay Spike dahil nais na nilang kalimutan ang lahat ng nangyari.